Bagong lipat lang si Claire sa isang kondo sa Makati. Dati siyang umuupa sa isang apartment sa Quezon City, kung saan 4 silang hati-hati sa renta. Dahil natanggap siya bilang call center agent sa Ayala, naisipan niyang lumipat na lang para mas malapit sa trabaho niya. Isa pang dahilan niya, gusto niya ring magsulo para may privacy. Yung isang housemate niya kasi sa dating apartment ay mahilig manghiram ng mga gamit sa kanya tulad ng makeup, minsan pati suklay kaya't naiinis siya. Maselan pa naman siya pagdating sa mga personal na gamit. Ang kanyang mga magulang ay nasa probinsya at siya ay lumuwas sa Maynila pagkatapos niyang makagraduate ng college. Awa nga ng Diyos ay hindi naman siya nahihirapan sa paghahanap ng trabaho. Marahil dahil maganda siya at magaling sumagot sa mga interview. Maganda si Claire, talaga namang pansinin ng mga kalalakihan. Maputi, chinita, matangos ang ilong, medyo mataray ang dating ng mukha na binagayan ng pouty lips. At ang katawan talagang maglalawayang kahit sinong adan. May tangkad na 5'3" at ang buhok ay straight na lampas balikat. Hindi siya mahilig gumimik at wala rin siyang boyfriend sa ngayon. Marami siyang manliligaw sa trabaho at sa probinsyang pinanggalingan niya. Pero wala nga siyang maramdaman na kakaiba sa kahit sino man sa kanila. Kasalukuyan nga siyang nag-aayos ng mga gamit niya sa kondo na nasa 10th floor. Magsasabit nga sana siya ng mga picture frame pero walang sabitan. Naisip niyang tumawag sa front desk ng kondo gamit ang intercom. Nagtanong ito kung meron silang karpintero na pwedeng tumulong sa kanya. Sabi ng nakasagot ay maghintay lamang siya sandali at may ipapadala silang karpintero. Hindi nga nagtagal ay may nag-doorbell na. Binuksan niya ang pinto at tumambat sa kanya isang lalaki na maitim, maskulado, mala 5'4" ang taas. Siguro nga nasa 35 to 40 ang edad. Nakasando at shorts lamang ito, mukhang marumi, may bigote at medyo kulot ang buhok. Ma'am, kayo po ba yung magpapatulong magpakabit ng pako sa dingding? Ako po si Kaloy, yung pinadala ng building engineer. Habang nagsasalita nga ito ay nakatitig sa hinaharap niya. Nakapambahay lang ang dalaga at wala rin siyang suot na pangloob pang taas dahil nakagawian na nga niyang hindi magsuot pang nasa bahay lang siya. Hindi niya pinansin ang kakaibang tingin sa kanya ng karpintero. Ako na Manong, halika, pasok po kayo. Itinuro niya kung saan niya ipopwesto ang mga picture frame niya at nagsimula ng magbutas ang karpintero gamit ang electric drill. Si Claire naman ay inaasikaso ang pag-aayos ng iba pa niyang gamit. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa ginagawa ng karpintero at nauhuli niya itong sumusulyap sa kanya. Manong, matagal pa po ba? Gusto niyo ng merienda? Alok niya rito. Tubig na lang na malamig ma'am, sagot ng lalaki. Kumuha siya ng tubig sa ref. Sinundan naman siya ng tingin ni Kaloy. Pagkatapos nga niyang inumin ng malamig na tubig ay nagpatuloy na siya sa ginagawa. Ma'am, pwedeng pakihawakan itong picture frame? Susukatin ko lang para sakto ang mga butas. Lumapit naman si Claire at hinawakan ang picture frame. Nakataas ang dalawang kamay niya kaya medyo nahila pataas ang sando niya at tumambad ang maputi at makinis niyang tiyan. Hindi nakaligtas ito sa paningin ni Kaloy pero hindi nga siya nagpahalata. Yumuko siya at kunwari may kinukuha sa toolbox niya pero ang totoo, tinititigan niya ang tiyan ni Claire, nakita na nga ang pusod. Napansin nga ito ni Claire at medyo napangiti siya. Napasulyap siya sa shorts nito at napansin niya ang malaking nakabakat sa harapan nito pero hindi nga siya kumibo. Manong, nangangawit na ako. Reklamo ng dalaga. Bigla na nga lang niyang naramdaman si Kaloy mula sa likuran niya.
Nagulat nga siya at muntika na niyang mabitawan ng picture frame na hawak niya. Ibinaba nga niya ito at pilit kumawala sa mahigpit na yakap ng karpintero. Manong, wag! Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako kung hindi, sisigaw ako. Nagpumiglas siya pero malakas ang lalaki. Maya-maya nga ay naramdaman niyang nakikiliti siya sa bigote nito. Ramdam din niya ang malalalim na paghinga nito sa kanyang batok at tenga. Kinikilabutan nga siya. Sumusundot-sundot din ang matigas na bagay sa loob ng maong nito sa kanyang likod. Maya-maya nga ay naramdaman ni Claire ang isang kamay ng lalaki na pumasok sa kanyang suot. Kanina lamang ay pilit nga niyang nilalabanan ng lalaking ito. Pero bakit ngayon ay parang wala ng pagtutol sa kanya? Hindi niya na malaya na nakabukas na ang kanyang bibig at nakapikit na nga siya. Para bang ninanamnam ang bawat sandali na ngayon lamang niya nakilala ang lalaking ito ay kanyang ninanamnam. Napansin nga ito ni Kaloy. Nagugustuhan niya yata ang ginagawa ko sa kanya. Pag sinaswerte ka nga naman, sa isip-isip niya. Tinuloy-tuloy ng karpentero ang ginagawa niya sa magandang babae. Ni sa panaginip ay hindi niya naisip at bibigay sa isang katulad niya. Ngayon lang nakaramdam si Claire ng ganito sa buong buhay niya. May karanasan na siya. Ang una niyang boyfriend sa probinsya ang nakauna sa kanya. Pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Nagtatalo ang isip niya. Bakit niya hinahayaan ang lalaking ito na gawin ang mga bagay na ito sa kanya? Hanggang sa hindi na niya nga mapigilan ang sarili, tuluyan na nga bumigay ito. Tumagal ng ilang oras ang kanilang bakbakan. Imbis na pader nga lang ang bubutasin ng karpentero, pati na rin si Claire. Pagkatapos ng matinding eksena, sinabihan na lang niya ang karpentero na tapusin na lang ang pagbubutas sa dingding at pag natapos, lumabas na lamang ito. Nag-iwan din siya ng kaunting pera para pangbayad sa abala ng lalaki pero sa isip-isip niya, siya ang inabala nito. Hindi lang basta abala pero may kasalanan din naman siya dahil pumayag siya magpadala sa tawag ng laman. Si Kaloy naman ay ngiting aso habang tinatapos ang ginagawa niya. Para siyang tumama sa loto. Akalain mo nga naman ang swerte. Babalik ako dito bukas. Aaraw-arawin kita, sabi niya sa sarili niya. Paggising nga ni Claire kinabukasan, ramdam niya ang sakit ng katawan dahil sa tindi ng naganap kahapon. Pakiramdam nga niya ay para siyang binugbog. Nagkape siya at pagkatapos ay uminom ng gamot para mawala ang sakit ng katawan. Gusto niya uling bumalik sa higaan para matulog ulit. Tutalay, linggo naman at di naman siya mahilig maglakwat siya. Tinignan niya ang wall clock. 10:00 na pala. Medyo naiidlip na nga siya nang biglang tumunog ang doorbell. Sino na naman kaya to? Storbo. Reklamo niya sa sarili. Pagbukas nga niya ng pinto ay muntik na siyang mapasigaw. Si Kaloy na karpintero ang nasa may pinto. May dala pang toolbox si Mokong. Hindi malaman ni Claire ang gagawin. Para siyang atakihin sa takot. Para siyang nakakita ng multo. Ano po ang kailangan nyo? Bakit ho kayo nandito? Tanong ni Claire. Wala po ba kayong ipapaayos? Sagot ni Kaloy na parang nakakaloko. Meron, di ba? Hindi ko pa tapos butasin yung sa may banyo. Di ba may kakabit ka na medicine cabinet dun? Dagdag pa nito. Hindi pa nga nakakasagot ang dalaga ay kusa na ngang pumasok ang mapangahas na lalaki. Hindi nga siya nakakibo para siyang estatwa sa pagkakatayo sa pinto. Isinara nga ni Kaloy ang pinto at inilak ito. Ngiting aso ang Mokong. Kunwari ka pa, Nini. Aminin mo. Nagustuhan mo yung ginawa natin kahapon, no? May halong pang-aasar na sabi nito. Hindi po, Manong. Ayoko na po. Nakalimot lang po ako. Sagot naman ni Claire. Isa na lang, Nene.
Tapos ay aalis na ako at hindi na kita istorbohin kahit kailan. Hirit nga ng lalaki. Naisip niyang pagbigyan na lamang ito. Tapos sa susunod ay hindi na talaga siya papayag. Ayaw naman niya umalis agad sa kondo dahil malaki-laki na rin ang advance payment na binigay niya na katumbas ng 3 buwan. Sige po, pero pagkatapos po nito ayoko na po manong ha. Maawa po kayo sa akin. Ipangako niyo po pagmamakaawa nga ng dalaga. Sige ne, last na talaga to. Ang ganda mo kasi eh. Kagabi pa nga ako hindi makatulog kakaisip sa'yo. Pambobola nga ng lalaki. Napatingin si Claire sa bandang ibaba ni Kaloy at totoo nga na galit na ito. Hindi na naman alam ni Claire kung bakit pumayag siya ulit na may maganap sa pagitan nilang dalawa. Parang may gayuma nga ang lalaki na kahit anong ipagawa sa kanya ay kanyang susundin na walang pagtutol. Naganap nga ulit ang lahat sa kanila ng lalaki. Halos mapatid ang hininga ng dalaga dahil sa kung anong kababalaghan ang kanilang ginagawa. Mapasala, kusina, banyo at sa iba pang lugar sa bahay nga ng dalaga. Mas pinag-igihan lalo ng karpintero ang kanilang ginagawa na talaga namang hahanap-hanapin ni Claire ang pangyayaring iyon. Pagkatapos nga nilang beses na makita ng langit ang langit ay ngiting aso na naman ito. Mag-aalas 6 na ng gabi na nagpaalam ang karpintero. Naiwan si Claire na hindi na halos makatayo. At hindi na nga ito makatulog. Hindi na nga kumain ng hapunan. Kinabukasan, Lunes, mag-aalas 12 na ng tanghali ng magising si Claire. Ramdam niya ang kirot ng kanyang buong katawan. Pagbangon niya nga ay nanginginig pa ang tuhod niya. Pinilit niyang bumangon dahil 2 to 3 p.m. 2 a.m. to 3 p.m. ang pasok niya sa call center. Tinatamad siyang pumasok pero ayaw naman niyang umabsent. Dahil first day niya sa trabaho. Kumain siya ng oatmeal at uminom ng kape pagkatapos nga inaligo na siya. 3 araw matapos ang matinding kaganapan ay hindi man lang nagpaparamdam ang lalaki sa kanya. Mabuti nga para makapagpahinga na lang ako. Yan ang sabi ni Claire sa sarili niya. Naisip pa nga niya na hindi niya pinangarap ang isang katulad lamang ni Kaloy ang gagawa lang noon sa kanya. Sana nga ay hindi na magpakita ang matandang iyon. Hiling pa ng dalaga. Araw nga ng Sabado. Wala pa ring anino o ni anino ng karpintero. Parang sa panaginip lamang ang nangyari sa kanila ni Claire. Balik sa normal ang buhay ng dalaga. Naisipan ni Claire na magpalinis ng ngipin noong araw na yun. Nagtanong siya sa front desk ng kondo kung merong dentista. At nagkataong meron naman. Nasa 12th floor po ma'am, hanapin niyo na lang po si Doc Jacqueline, sabi ng receptionist. 2 floor lang pala ang layo ng clinic sa unit ko, sabi ni Claire at tumuloy na ito para puntahan ang dentista. Nag-doorbell siya at pagbukas nga ng pinto ay bumungad ang isang babae. Maganda ito, chinita rin katulad ni Claire. Nakasalamin at maputi, makinis ang balat. Ito siguro ang assistant ni Doc. Bulong niya sa kanyang sarili. At di nga siya nagkamali. Hi, may I help you? Tanong ng babae. Gusto ko po sana magpa-cleaning ng ngipin at pasta na rin. Kayo po ba ang assistant ni Doc? Yes, ako nga. Please come in. Tawagin ko lang muna si Doc. Sabay alis na magandang babae. Matapos magsuot ng medical gown, ay inumpisa na ni Doktor ang procedure sa paglinis ng ngipin ni Claire. Friendly nga ito't makwento. Kaya't marami ring nalaman si Claire tungkol dito. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang cleaning at pasta at nagpaalam na si Claire dahil 2 floor lang naman papunta sa unit niya. Naisipan niya maghanda na lamang pababa. Habang naglalakad nga siya sa hallway ay may namataan siyang lalaki na nakakasalubong niya. Namutla siya nang makilala niya ito, ang karpenterong si Kaloy.
Oy, ne, musta? Saan ka galing? Ang bati sa kanya ni Kaloy ng ngiting aso. Dentista po. Matipid na sagot ni Claire. Ah, ganun ba? Ako rin magpapabunot ng ngipin. Ilang araw na kasi akong pinapahirapan nito. Ani ng lalaki. Kaya pala, hindi nagpapakita itong mokong na to. Sumakit ang ngipin. Buti nga sa iyo, sa isip-isip ni Claire. Nagpaalam agad at nagmadali nang lumakad papalayo si Claire. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Para nga siyang himatayin sa takot. Kulang na lang ay liparin niya papunta sa kondo niya. Si Kaloy naman ay sinundan niya ng tingin. Hanggang mawala na si Claire. Hindi maalis-alis ang ngisi nito. Babalikan kita. May uunahin lang ako. Swerte mo talaga, Kaloy. Ang sabi ng karpintero sa isip-isip niya. Pagdating ni Claire sa kondo niya ay dali-dali niyang nilak ang pinto. At pagkatapos nga ay uminom ng malamig na tubig. Pakiramdam nga niya hihimatayin siya sa sobrang takot. Pero sa kabila nga ng takot na nararamdaman ni Claire ay hindi niya pa rin maikakaila na nung makita niya si Kaloy na nariwa na naman ang ala-ala ng bakbaka nila. Isang araw, nagpunta ng mall at naglibang si Claire. At namili na rin siya ng ibang damit. Mag-aalas 9 na ng gabi nang makauwi siya sa kondo. Matapos magbihis ay nagbukas siya ng TV para manood. Pero hindi siya mapakali. Parang init na init siya na hindi niya nga maintindihan. Hindi siya makapag-concentrate sa palabas. Pinatay niya ang TV at pumasok sa kwarto. Nagbasa-basa siya ng mga women's magazine. Pero balisang-balisa pa nga rin siya. Ano ba itong nangyayari sa akin? Reklamo niya sa sarili. Alam ni Claire kung ano bumabagabag sa kanya. Hindi na nga kaya ni Claire ang nararamdaman. Lumabas siya ng kwarto at inangat ang intercom. Napag-isipan na niya ang sasabihin. Hello? Available pa po ba ang karpintero nyo? Parang sira kasi yung aircon dito sa unit ko eh. Ang sabi niya kasi, ipatawag ko lang daw siya kapag nagkaproblema ulit. Hindi nga kasi ako makatulog sa sobrang init. Nag-imbento na lang si Claire pero hindi naman talaga sira ang aircon niya. Nako ma'am, tulog na po yun sigurado. Hanggang 5 lang po kasi ng hapon ang service nila. Bukas na lang po ng umaga. Mga 8 po ma'am, papupuntahin ko na po agad. Kahit nga po yung electrician namin ganun din po ang oras ng availability nila. Sorry po talaga ma'am, sagot naman ng receptionist. Baka naman kasi gising pa yung karpintero si Mang Kaloy. Pwede pa bang i-check? Baka gising pa. Kailangan talagang maayos yung aircon ko eh. Diba stay in siya? Malapit lang naman yung tinutuluyan niya dito ah. Saan nga ba yun? Pangungulit ng dalaga. Gustong malaman ni Claire kung saan ang kwarto ng karpintero. Sa basement po ma'am. Doon po tulugan nila ng electrician. Pero ma'am, malamang po tulog na po sila. Uling sagot ng receptionist. O sige, di bale na lang, bukas na lang. Pakisabi na lang yung tungkol sa aircon ko ha. Salamat, sambit ng dalaga sa may baba ng intercom. Kilala ni Claire sa mukha ang electrician. Maitim ito at medyo malaki ang tiyan. At kaedad din ni Kaloy. May nabuong balak si Claire. Pupuntahan niya si Kaloy sa basement at papapuntahin niya sa kondo niya. Ngayon pa lamang siya makakapunta sa basement. Pero sa tindi nga ng nararamdaman niyang init sa katawan ay bahala na. Hahanapin na lang niya kung saan natutulog si Kaloy. Pagdating nga niya sa basement ay lumingon-lingon muna siya. Walang tao. May nakita siyang maliit na bahay sa bandang kaliwa niya na may nakasinding ilaw. Nagmamadali siya maglakad papunta sa quarters habang palingalinga nga nakala mo'y magnanakaw. Sino nga ba ang mag-aakala na isang kasing ganda ni Claire ay siya pa ang maghahanap sa isang tulad ni Kaloy. Dahang-dahang ang lumapit si Claire sa pinto. Pero bago pa man siya kumatok sa pintuan ay may narinig siyang parang dumadain. Natigilan siya at kinutuban. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto. Hindi siya maaring magkamali. Boses ng babae ang naririnig niya. Lalong na curious si Claire. Kaya lalo pa nga niyang pinagbutihan ang pakikinig.
Ngayon nga ay dinig na dinig niya ang boses ng babae. Dinig din niya ang boses ni Kaloy. Pero teka, meron pang isang boses. Gulat na gulat nga si Claire. Hindi siya nananaginip lamang. Boses nga ng babaeng assistant ni Doc ang naririnig niya. Pinagtutulungan ni Kaloy at elektrisyan na si Nuno. Pero bakit? Medyo napadiin ang tenga ni Claire sa pinto. Kaya't hindi sinasadya. Nakabukas ito ng bahagya. Hindi pala nakalak ang pinto. Hindi naman napansin ng tatlong nasa loob ang pag-awang ng pinto dahil abala nga ang mga ito sa kanilang ginagawa. Titig na titig naman si Claire habang nanunood sa tatlo. Parang hayop ang mga ito na gustong dumami ang lahi nila. Hindi nga nagtagal ay narinig na naman ni Claire ang assistant ni Doc at si Kaloy at yung isa pa. Ibang klase ito Sabay tawa ni Nuno. Diba pare? Daig pa natin ang tumama sa loto dito. Meron pa nga tayong isang papaligayahin. Kasing ganda't kasing puti tulad nito. Sagot naman ni Kaloy. Sige pare, sama ako dyan. Basta lagi mo akong karamay. Sabay tawanan ng dalawa. Pagkarinig nga ni Claire na pinag-uusapan siya daling-daling umalis ito. Bago pa siya mahuli, lakad takbo ang ginawa niya. Litong-lito siya at hindi pa rin makapaniwala sa nakita. Halos tanaw na nga niya ang elevator. Sa gulat niya muling muntikan siyang mapasigaw. Si Allen, ang lalaking nakasagot sa kanya sa front desk kanina. Nagpaalam agad si Claire kay Allen. Naiwan naman si Allen at takang-taka sa itsura ni Claire. Sa gabing ang iyon, hindi nakatulog ang dalaga. Iniisip niya ang ganong nasaksihan. Buo na rin ang pasya niyang hindi na muli magpapaabuso sa matandang karpintero. Lilipat na siya ng tirahan. Hindi baling advance payment na ang ibigay niya para sa kondo. Ang mahalaga ay makatakas siya kay Kaloy. Makalipas nga ang ilang araw, papasok sa opisina si Claire. Napansin niyang maraming tao sa lobby na parang may pinag-uusapan. Namataan nga niya si Allen na may kausap na gwardya. Nang makita siya ni Allen, ay inilapitan niya ito. Ma'am, nabalitaan niyo na ba? Sambit ni Allen. Napakunot ang noo si Claire. Nabalitaan ng ano? Nagtatakang tanong ng dalaga. Si Kaloy po na karpentero natin patay na. Pati nga rin yung kapatid niya si Manong Doming. Kagabi lang. Sagot naman ng binata. Nabigla si Claire sa narinig. Kinuwento ni Allen ang mga pangyayari. Natuklasan ng elektrisyan si Nono na kagabi na binastos nila ang dalagang 13 anyos. Sa galit nga nito ay pinagsasaksak niya ang karpintero. Nagtangkang sumaklolo ang kuya niyang si Doming. Pero nasaksak din ito ni Nono. Napatay pareho ni Nono ang magkapatid. At hinuli siya ng mga pulis. Di rin pala nakaligtas sa kahayupan ni Kaloy ang anak ng mismong kaibigan niya. Gulat na gulat nga si Claire sa nalaman. Parang wala sa sarili na naglakad papalayo kay Allen. Nangingilid pa ang mga luha niya. Naiwan si Allen na nagtataka. Hindi alam ni Claire kung matutuwa siya sa kanyang nabalitaan. Ang alam nga lang niya ay malaya na siya. Tadhana na ang nagpalaya sa kanya mula sa karpintero. Nag-resign si Claire sa kanyang trabahong pinapasukan. Umuwi ng probinsya. Bigla niya kasing namiss ang kanyang pamilya. Magbabakasyon muna siya ng 1 buwan. Gusto niyang kalimutan ang isang madilim na kabanata sa kanyang buhay. Inaamin nga niyang meron siyang pagkakamali. Pero yun ay nagsilbing isang mahalagang aral sa kanya. Sisiguraduhin niyang sa pagbabalik niya sa Maynila ay hindi na mauulit ang karanasang iyon. Magiging matatag na siya sa tukso at maging sa isang magulong lungsod. At dito nagtatapos ang kwento ng isang dalaga.